Welcome to Community Teachings YouTube channel. Ako si Fatima at ako ay tunay na nagpapasalamat na makasama kayo sa isa na namang makapangyarihang episode ng aming Ramadan series dito sa Community Teachings YouTube channel. Ang Ramadan ay hindi lamang isang buwan ng pag-aayuno. Ito ay isang panahon para sa malalim na pagmumuni-muni, espiritual na pag-unlad at pagpapalapit sa Allah. Sa buong seryeng ito, layunin naming magbigay ng makulay na pananaw at praktikal na gabay kung paano mapapakinabangan ang banal na buwan na ito, kapwa sa espiritual at sosyal na aspeto. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng Ramadan na sentral sa ating pananampalataya, ang papel ng pagkakawanggawa, zakat at sadaka, sa panahon ng Ramadan. Ang esensya ng pagkakawanggawa sa Ramadan. Ang Ramadan ay isang buwan na nagdadala ng natatanging pagkakataon upang linisin ang ating mga puso, maglinis ng ating mga kaluluwa, at magpatibay ng mas malalim na pakiramdam ng empatya at kabutihang loob. Sa mga maraming bertud ng Ramadan, ang pagkakawanggawa ay isang mahalagang bahagi na may parehong espiritual at sosyal na kahalagahan. Sa buwang ito, hinihikayat ang mga Muslim, higit sa lahat, na magbigay ng walang kapalit at tulungan ang mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng zakat, isang obligadong gawain ng pagkakawanggawa, at sadaka, isang voluntaryong gawa ng kabutihan, nakikita natin ang pagkakataon upang linisin hindi lamang ang ating yaman kundi pati na rin ang ating mga puso. Binanggit ng Propeta Muhammad, naway ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan, ang kahalagahan ng pagkakawanggawa ng sinabi niya, ang pinakamabuting tao ay yaong mga pinakakapakipakinabang sa iba. Itong makapangyarihang pahayag ay nagtuturo sa atin na ang pagkakawanggawa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng yaman, kundi tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapalaganap ng kabutihan, at pagpapalago ng diwa ng komunidad at malasakit. Zakat, ang pilar ng pagkakawanggawa. Isa sa 5 haligi ng Islam, ang zakat ay isang obligadong uri ng pagkakawanggawa na kailangang ibigay ng bawat Muslim kapag ang kanilang yaman ay umabot sa isang tiyak na halaga na tinatawag na nisab. Ang zakat ay kinakalkula bilang isang tiyak na porsyento, karaniwang 2.5% ng ipon at yaman ng isang tao na kailangang ipamahagi sa mga hindi kayang magtaguyod. Isa itong mahalagang gawain ng pagsamba na nililinis ang yaman ng isang Muslim at tinitiyak na ito ay naipamahagi sa mga nangangailangan. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng zakat sa panahon ng Ramadan. Ang Ramadan ay ang buwan kung kailan ang mga gantimpala para sa mabubuting gawa ay nadodoble, kaya't ito ay isang perpektong pagkakataon upang tuparin ang obligasyong ito. Sa pagbabayad ng zakat, hindi lamang nililinis ng mga Muslim ang kanilang yaman, kundi nakakatulong din sa pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at tinitiyak na ang yaman ay naipamahagi ng makatarungan. Ang gawaing ito ng pagkakawanggawa ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng mayroon tayo ay isang biyaya mula sa Allah at tayo ay mga tagapangalaga lamang ng kanyang mga pagpapala. Sinabi ng Propeta Muhammad, naway ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan. Kumuha mula sa kanilang yaman ng bahagi na maglilinis sa kanila. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng espiritual na kahalagahan ng zakat sa Islam. Nililinis nito ang parehong nagbigay at tumanggap, nagbubuo ng pakiramdam ng kababaang loob at pasasalamat. Sadaka, ang voluntaryong pagkakawanggawa. Bilang karagdagan sa zakat, ang sadaka ay isa pang uri ng pagkakawanggawa na hinihikayat ang mga Muslim na ibigay sa panahon ng Ramadan. Hindi tulad ng zakat na isang obligasyon, ang sadaka ay voluntaryo at maaaring ibigay anumang oras. Ang sadaka ay hindi limitado sa mga monetaryo na donasyon, maaari itong magsama ng anumang mabuting gawa tulad ng pagbibigay ng pagkain, pag-aalok ng iyong oras, o kahit ang pagbibigay ng ngiti. Ang esensya ng sadaka ay nasa pagbibigay mula sa puso na may layuning matulungan ang iba at maghanap ng kasiyahan mula sa Allah. Sa panahon ng Ramadan, ang mga gantimpala para sa sadaka ay nadodoble ng malaki. Ito ay isang oras kung kailan ang mga pintuan ng awa ay maluwang na bukas at ang bawat gawa ng kabutihan ay may malaking gantimpala. Kung magbigay ka man ng maliit na halaga ng pera sa mga nangangailangan o maglaan ng iyong oras upang tumulong sa isang kapitbahay o mahal sa buhay, ang bawat aktong pagkakawanggawa sa Ramadan ay itinuturing na isang paraan ng pagpapalapit sa Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad, naway ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan, pati ang isang ngiti ay isang uri ng sadaka.
Itong pahayag ay nagtuturo sa atin na ang pagkakawanggawa ay hindi nakatali sa material na bagay. Sa halip, ito ay matatagpuan sa pinakasimpleng mga gawa ng kabutihan at malasakit. Ang pagkakawanggawa ay isang mahalagang bahagi na may parehong espiritual at sosyal na kahalagahan. Sa buwang ito, hinihikayat ang mga Muslim, higit sa lahat, na magbigay ng walang kapalit at tulungan ang mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng zakat, isang obligadong gawain ng pagkakawanggawa, at sadaka, isang voluntaryong gawa ng kabutihan, nakikita natin ang pagkakataon upang linisin hindi lamang ang ating yaman kundi pati na rin ang ating mga puso. Binanggit ng Propeta Muhammad, naway ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan, ang kahalagahan ng pagkakawanggawa ng sinabi niya, ang pinakamabuting tao ay yaong mga pinakakapakipakinabang sa iba. Itong makapangyarihang pahayag ay nagtuturo sa atin na ang pagkakawanggawa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng yaman, kundi tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapalaganap ng kabutihan, at pagpapalago ng diwa ng komunidad at malasakit. Zakat, ang pilar ng pagkakawanggawa. Isa sa 5 haligi ng Islam, ang zakat ay isang obligadong uri ng pagkakawanggawa na kailangang ibigay ng bawat Muslim kapag ang kanilang yaman ay umabot sa isang tiyak na halaga na tinatawag na nisab. Ang zakat ay kinakalkula bilang isang tiyak na porsyento, karaniwang 2.5% ng ipon at yaman ng isang tao na kailangang ipamahagi sa mga hindi kayang magtaguyod. Isa itong mahalagang gawain ng pagsamba na nililinis ang yaman ng isang Muslim at tinitiyak na ito ay naipamahagi sa mga nangangailangan. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng zakat sa panahon ng Ramadan. Ang Ramadan ay ang buwan kung kailan ang mga gantimpala para sa mabubuting gawa ay nadodoble, kaya't ito ay isang perpektong pagkakataon upang tuparin ang obligasyong ito. Sa pagbabayad ng zakat, hindi lamang nililinis ng mga Muslim ang kanilang yaman, kundi nakakatulong din sa pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at tinitiyak na ang yaman ay naipamahagi ng makatarungan. Ang gawaing ito ng pagkakawanggawa ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng mayroon tayo ay isang biyaya mula sa Allah, at tayo ay mga tagapangalaga lamang ng kanyang mga pagpapala. Sinabi ng Propeta Muhammad, naway ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan. Kumuha mula sa kanilang yaman ng bahagi na maglilinis sa kanila. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng espiritual na kahalagahan ng zakat sa Islam. Nililinis nito ang parehong nagbigay at tumanggap, nagbubuo ng pakiramdam ng kababaang loob at pasasalamat. Sadaka, ang voluntaryong pagkakawanggawa. Bilang karagdagan sa zakat, ang sadaka ay isa pang uri ng pagkakawanggawa na hinihikayat ang mga Muslim na ibigay sa panahon ng Ramadan. Hindi tulad ng zakat na isang obligasyon, ang sadaka ay voluntaryo at maaaring ibigay anumang oras. Ang sadaka ay hindi limitado sa mga monetaryo na donasyon, maaari itong magsama ng anumang mabuting gawa tulad ng pagbibigay ng pagkain, pag-aalok ng iyong oras, o kahit ang pagbibigay ng ngiti. Ang esensya ng sadaka ay nasa pagbibigay mula sa puso na may layuning matulungan ang iba at maghanap ng kasiyahan mula sa Allah. Sa panahon ng Ramadan, ang mga gantimpala para sa sadaka ay nadodoble ng malaki. Ito ay isang oras kung kailan ang mga pintuan ng awa ay maluwang na bukas at ang bawat gawa ng kabutihan ay may malaking gantimpala. Kung magbigay ka man ng maliit na halaga ng pera sa mga nangangailangan o maglaan ng iyong oras upang tumulong sa isang kapitbahay o mahal sa buhay, ang bawat aktong pagkakawanggawa sa Ramadan ay itinuturing na isang paraan ng pagpapalapit sa Allah. Sinabi ng Propeta Muhammad, naway ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan, pati ang isang ngiti ay isang uri ng sadaka. Itong pahayag ay nagtuturo sa atin na ang pagkakawanggawa ay hindi nakatali sa material na bagay. Sa halip, ito ay matatagpuan sa pinakasimpleng mga gawa ng kabutihan at malasakit. Ang sadaka, kaya, ay hinihikayat tayo na maging maingat sa ating pakikisalamuha sa iba at aktibong maghanap ng mga pagkakataon upang makagawa ng positibong epekto sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Ang epekto ng pagkakawanggawa sa Ramadan. Ang paggawa ng pagkakawanggawa sa Ramadan ay higit pa sa pagsunod sa isang obligasyon. Ito ay isang paraan ng espiritual na paglilinis at paglago. Kapag tayo ay nagbibigay, nililinis natin ang ating mga puso mula sa kasakiman at makasariling pagnanasa,
at ipinapaalala sa atin ang hindi mabilang na mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah. Ang pagbibigay ng pagkakawang gawa ay isang paraan din ng pagpapalago ng diwa ng komunidad. Ang pagkakawang gawa ay nagdadala ng mga tao at nagbubuklod sa atin sa layuning tulungan ang mga nangangailangan. Kung ito man ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, pagkain o oras, ang pagkakawang gawa ay bumubuo ng mga ugnayan ng pag-ibig at malasakit sa loob ng komunidad ng Muslim, Ummah. Ang diwa ng pagkakaisa at kooperasyon ay isa sa mga pinakamagandang aspeto ng Ramadan, kung saan makikita natin ang mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay na nagkakaisa upang magtulungan. Walang kapantay ang mga gantimpala para sa